Hello mga masters and welcome back sa ating shop. Anyways, so may mga nagtatanong sa atin mga masters kung paano ang mga basic maintenance pa sa mga WE na high kappa units. So syempre pakita natin ang ating unit na i-demo. So ito ang tinatawag na WE high kappa 5.1K. Okay? So pag sinabing 5.1, ito po yung haba ng kanyang barrel. Okay? 5.1. Tapos kung makita nyo, may design po ang kanyang slide. Okay. Yung isa naman, yung 5.1R, wala po siyang ganito. Okay? As in plain lang. Okay? So ito po yung magazine. Yan. At ito po yung unit. Functions, paano ba gumagana ito? Ngayon mga masters, kung paano nyo nakikita gumagana ang totoong baril, ganun din po ito. Isang kasa lang po, hanggang maubos ang bala, dire-diretso na po ang putok ng unit. Okay? So isang kasa, tapos dire-diretso na po. Tapos pag wala po itong bala, nag-slide lock po siya, parang totoong baril. Okay? So anong gagawin pag ganyan, nag-slide lock? Una, tanggalin mo muna ang magazine, release mo yung slide, at syempre rest the trigger. Okay. So next, pakita ko sa inyo kung paano ang basic maintenance. So una, ang dapat nyo malaman kung kayo po ay may airsoft, dapat ang mga balang nahulog or gamit na ay hindi na po siya pinupulot. Okay? Lalo pag nahulog sa lupa ay huwag nyo na po silang pulutin. Kailangan lagi bago ang mga bala na iyong ikakarga sa iyong magazine. Bakit? Kasi mga master, once na naging madumi po ang inyong mga bala at lagi nyo siyang ginagamit, lagi nyo po siyang ginagawa, namumulot or nagre-reuse ng bala, pwede kasing madumihan ng ating inner barrel. Okay? Ang inner barrel po natin ay halos kasukat lang sa ating sa bala. Ito yung bala natin. Ang tawag dito ay BBs. Ano ba ibig sabihin ng BBs? Ball bullets. So kaya? Okay. Yan. Ball bullets. Okay? Masarap. So itong BBs na to ay halos sukat na sukat para dito sa inner barrel. Okay? Ang sukat po nito ay 5.95 or 6 mm po ang sukat nito. Okay? So kung magbabala po kayo ng mga iba-ibang klaseng BBs, make sure na ang sukat ay halos sakto dito. Okay? Kasi kung mali po ang sukat, pwede po magbara or masyadong maliit, ano siya, mahuhulog na lang yung bala. Okay? So yan ang una nyong gagawin para maingatan ng unit. Next, sa magazine. Paano ba natin maingatan ng magazine? Usually, ang nasisira sa ating magazine, okay? Laging nasisira ay ang inlet valve. Bakit nangyayari yon, master? Okay? Yan. Ito po ang tinatawag natin na inlet valve. Okay? So ito mga master, pag ito po ay mali ang pagkarga nyo ng gas, katulad ito, wait lang. May tamang pagkarga po ang ating gas. So, dapat ang gas po natin ay upside down. Okay? So, tansyahin nyo muna. Okay? Mararamdaman nyo naman yan pag kumapit na yung inlet valve, yung nozzle sa inlet valve. So, it means, pwede nyo siyang i-press. So, ang tamang pag-press ito ay 5 to 8 seconds or 5 seconds lang at ang bilang ay mabagal lang. Okay? So, ang tamang diin lang mga master. Huwag yung madiin, ganito lang. Ganun lang. Okay? Yung iba kasi talagang madiin, talagang nanginginig pa. So mali po yun. Bakit? Kasi ito pong inlet valve po natin ay may goma sa loob. So pag na-damage po yan, pag natanggal po yan, so ang pagkarga nyo po ng gas ay laging may singaw. Okay? So tamang diin lang, Okay? Tapos, itong magazine na to ay meron ding o-ring sa loob dito. Nakapalibot po yan. Okay? So, dapat ang magazine ay laging may lamang gas. Okay, huwag nyo po siyang hahayaan na matuyo. Lalo kung itatabi nyo ito na matagal. Let's say, hindi nyo siya gagamitin na 6 months hanggang 1 taon. Tapos walang gas. Ang goma po natin ay kukunat. So, once na naging makunat po yun, masusugatan. Pwede na mag-cause ng leak. Okay, so doon na po siya sisigaw. So, lagi, dapat may lamang gas. Bakit? Basahin nyo po ito, master. Yan, oil added. So, ibig sabihin, itong gas na to, may kasamang langis po ito. So, pag ito ay lagi may lamang gas, hindi po makukunat, hindi po kukunat yung mga goma niya sa loob. Okay? Tapos, syempre, sprayan natin ng silicone lube. So, ang tamang pag-spray nito ay kaunti lang, master. Yan, ganun lang. Okay?
Tsaka dito sa outlet valve. Yan. Yan. Huwag po yung sobrang dami. Mali po yun. Okay? So, tamang paglagay lang ng gas. Okay? Next, ano pa? Ang mga magazine dapat, pag hindi gagamitin, lagi walang bala. Okay? So, ito, kunwari, pinuno mo to ng bala, kasi hindi mo siya gagamitin na sa loob ng 6 na buwan, 3 buwan, 1 taon, asahan nyo yung tension ng spring ay lalambot. So, pag lumambot po ito, hindi na po siya mag-slide lang. Okay? Bakit? Kasi ito, kung makita niya, master. Yan. Okay? Yan. Yan. Ito ang nagpupush dito. Itong spring na yan, ipupush na ito para mag-lock po itong slide. Ito yung slide lock pin. So, ulit nakita niyo yan. Ibababa ko itong pellet follower Yan. Yan, nakita niyo yun. So, pag ito ay malambot na, diba? Ito yung slide lock pin. Pag tinulak niya to, aangat to. Okay? Pag umangat yan, maglalak po siya. Pero pag mahina na yung tension nito, kahit anong gawin mo, hindi na siya maglalak. Okay? So, lagi dapat walang lamang bala ito. Pero dapat lagi may lamang gas. Okay? Next, tamang paglangis ng ating unit. Okay? So, ito po ang high kappa 5.1K. So, lagi, pagkakalasin nyo to mga master, dapat laging magazine out. Walang magazine. So, ang gagawin natin, kung mapapansin nyo, meron po siyang dalawang gatla. Dalawa po yan. Itong malaki ay para sa slide lock. So, ang gagawin mo, itong dulo na ito, itututok mo ito doon sa maliit na gatla. Okay? Yan, nakita nyo ba? Yan, okay? Tapos, sa kabilang side, ipipress nyo po itong button na to. Okay? So, pakita natin. Press natin yung button sa likod. Hilayin natin ngayon ang slide lock pin. Okay? And then, tanggalin natin yung slide. Parang totoong baril po siya mga master. Nakakalas po siya. Okay? So, ngayon, ang tanong, saan ba ako dapat maglagay ng langis? Silicone lube ang ginagamit natin sa mga airsoft pistol. Huwag po tayong gagamit ng mga WD-40. Mali po yun. Pero pwede kayo gumamit ng WD-40 kung meron siyang silicone content. Pero pag walang silicone content, huwag nyo po siyang gagamitin. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, bago tayo maglagay ng langis, lagi nyo siyang pupunasan. Okay? Ang tamang paggamit natin ng pamunas ay microfiber na basahan. Okay? So mabibili nyo naman yan kahit sa department store, Shopee, meron naman yan. Microfiber na basahan. So bago kayo maglagay ng langis, pupunasan nyo muna yung lumang yung mga residue ng mga lumang langis. Okay? Pupunasan yan. Pupunasan. As in malinis. Pag nalinis nyo na, mag-spray tayo dito kung saan nagkakaskasan ang mga bakal. Okay? Yan. Kaunti lang. Hindi yung lumulubog sa langis. Okay? Ganun lang. Kita niyo ba, master? Diba? Next, ito naman ang ating slide. Saan ba tayo maglalagay ng langis? Kung makikita mo to mga masters, ito ang tinatawag natin na loading nozzle. Okay? So, para saan po ba ito? Dito pumapasok ang gas. Okay? So, ang magazine, pag nakaganyan yan, okay? Pag pinindot mo tong outlet valve, so maglalabas ito ng gas at papasok dito sa loading nozzle. So, once na pumasok yan, ipupush na ngayon tong bala sa loob. Kita ba? Ayan. So, gagalaw yan. Okay? Kaya siya nagkakaroon ng blowback o ng recoil. Okay? So, saan ba dapat tayo maglagay ng langis? Dito sa loading nozzle. Okay? So, ang tamang paglagay ay kapiranggot lang. Ganun lang. Okay? Tapos, galaw-galawin mo lang yan. Okay? Tapos, dito rin sa sides, kung saan nagkakaskasan ang mga bakal. Okay? By the way, ang metal ng ating airsoft ay hindi po ito purong metal. Ito ay may halong zinc, alloy, something. So, ang tawag nila dito, ang tawag ng aming technician ay pot metal. Hindi siya purong metal. So, dapat ugaliin yung punasan ito bago nyo itago. Kasi lalo pag acidic kayo at tinago nyo ito ng ilang buwan, magkakaroon siya ng bukbok. Nagbubukol-bukol siya. So, lagi punasan pagkatapos kayo nito. Okay? Okay?
Next, o nga pala, yun. Ang tamang paglagay nito, wag marami mga master, kasi pag itong gas na ito ay pumasok dito sa inner barrel. Nakita nyo ba? Ayan. Ito ang inner barrel. Dito pumapasok ang mga BBs. So once na nabasa ang inner barrel nyo, ang spin ng bala ay ito yung BBs natin, di ba? Ayan. Ito yung BBs. So pag ito ay nabasa ng langis, so hindi po siya, ang flight po ng bala ay hindi maganda. So pigil ang kanyang pag-ikot. So dapat laging tuyo ang inner barrel. Yan, laging tuyo yan. Laging tuyo tong half-up chamber para hindi po mabasa ang ating mga bala. Okay? So dapat kaunti lang ang tamang paglagay. Okay? So yan mga master, pagkatapos, since na may langis na ito, ibalik na natin. Paatras po ang tamang paglagay ng slide. Yan. Okay? Tapos ipos mo lang yan. Tapos ikasan nyo ulit. Tapos kung paano nyo siya tinanggal, ganun din. Yung sa maliit na gatla, itututok nyo siya dito at ibabalik nyo yung slide lock pin. Push nyo ulit. Kasakasan nyo ulit para kumalat ang langis. Okay? So yan mga master. So tapos niya mga master, lagi nyo siyang pumutaasan. Sorry, wala lang akong mga microfiber na basahan ngayon at out of stock. Okay? So kita niya mga master, pag wala siyang bala. Okay? Test fire. So yan po ang tamang pag-maintenance ng ating airsoft. So naglilinis lang tayo mga masters ng airsoft every 2,000 shots kung madalas yung gamitin. Kung naglalaro po kayo lagi, twice a week. Ay hindi, twice a week, ano pala. Sa loob ng isang buwan siguro, ay hindi, every 15 days siguro isang beses. Sa loob ng 2 linggo isang beses. Okay? So sa loob ng isang buwan ay 2. Okay? Pero pag hindi naman masyado ginagamit, once a month lang. Okay? So basta lagi nyo tatanggalin yung lumang langis kasi itong silicone na to lumalapot yan mga master. Lumalapot katagalan. Okay? So yun mga master, sana ay natutunan nyo ang tamang pag-maintenance ng mga units. So ang dinemo natin ay para sa mga high kappa. So pasok dito ang high kappa T-Rex, pasok dito ang 2011 na units, yan, basta mga gantong units. Okay? Pati ang 1911 pasok din kasi parehas lang din po sila ng pagtanggal ng slide. Okay? Okay? So yan mga masters, so sana nakatulong ako sa inyo mga masters sa tamang basic maintenance ng ating airsoft. So lagi mga master, lagi kayong mag-subscribe at follow nyo ako sa aking page dito sa Master Koy. Susunod na demo naman natin ay yung para sa mga Glock magazine. Okay, Glock magazine, Glock units. Okay? So yun lang mga masters, thank you. Hit subscribe. Thank you.